Isang nakakalungkot na balita mga kaibigan, isa nating kababayan dito sa Switzerland po ay biktima ng bungguan ng dalawang sasakyan at hanggang ngayon wala pang hustisyang nakuha ang pamilya. Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin at huwag kaligtang hampasin ang notification bell. Tama ang narinig niyo mga kaibigan, isang hindi magandang balita para sa ating lahat dahil ang isa nating kababayang Filipina na nirahan dito sa loob ng 30 years sa bansang ito ay naging biktima po ng banggaan ng dalawang sasakyan. Dahil po siya ay walang kamag-anak rito, sobrang hirap po makakuha po ng information sa kaso niya. Mga kaibigan, nalaman ko ang balitang ito dahil meron tayong isang viewer, subscriber ng ating channel, nag-message sa akin noong November 27 na si Tita raw ay patay na. Hindi po ako makapaniwala dahil noong November 12, galing lang po ako sa kanyang apartment, kami po ay masaya. Dahil po ako ay naging curious doon sa balita, ay pinuntahan ko si Tita sa araw sa kanyang tahanan. So, ito yung apartment ni Tita. Pupuntahan ko at para malaman natin kung ano nga ba ang totoong nangyari. Guys, ito yung bahay ni Tita. Confirm, kinatok namin. Wala talaga siya. Tinawagan namin. Tita na sa hospital sa ngayon at pupuntahan ko siya. So, nilocate namin si Tita. Nagtatawag kami ng hospitals kung saan namin pwede siya malocate. At the end, siya po ay nasa ICU ng isang hospital dito sa bansang ito. So guys, hinanap natin si Tita. Pinuntahan ko dito sa hospital. Yun, nakuha ko rin ng information. Nandoon siya sa ICU. Pero dahil hindi ako kamag-anak, hindi ako pwedeng pumasok. Pero babalikan ko siya mamayang alas 3. Update ko kayo. Sabi ng doktor, oo, andito siya sa ICU ngayon. Pero hindi ka namin pwede bigyan ng information dahil hindi ka kamag-anak. Hindi po ako sumuko mga kaibigan. Ako po ay bumalik ng kinahapunan at lumabas ang doktor at tinanong ko tungkol sa case ni Tita. Ang sabi na koma si Tita. Ate, sorry. At siya po ay wala ng chance na mabuhay. Dahil nagkaroon siya ng brain hemorrhage at siya po ay nakakoma since November 26. Ang aksidente pala ay nangyari November 26, November 27 ko nalaman. So dahil wala sang kamag-anak si Tita rito, ako po ay nananawagan ng kinagbihan yon sa social media para manawagan kung sino ang kamag-anak ni Tita sa Pilipinas para po ay makakuha kami ng information dito. Tumulay sa atin, isa kong kaibigan sa Pilipinas, kilala ang pamilya sa Davao at nakausap ko ang kanyang hipag, asawa ng kanyang kapatid. At doon ko nalaman na si Tita pala ay 7 silang magkakapatid. I guess, yes. At isa na lang ang nabubuhay at anyong po ay 80 anyos na. At ito po ay nakatira sa remote area ng Davao. Binalikan ko po ang kasong ito. Nagpunta po ako sa police station. Gusto kong alamin kung anong eksaktong nangyari. Hindi ako binigyan ng information dahil ako ay hindi kamag-anak. Ako ay pumunta ng isang office, isang prosecutor, nakausap ko. At ang sabi sa akin, hindi ka pwede bigyan ng information, hindi ka kamag-anak. So ang ginawa ko, nagbigay ako ng suggestion, ang sabi ko sa kanya, ano po ba ang pwede kong gawin? Gusto niyo kausapin ang pamilya sa phone? Sabi, hindi din nila sure kung ang makakausap nila ay pamilya. Sabi ko, kukuha ako ng special power of attorney sa Pilipinas, sa pamilya, para bigyan niyo ako ng access dahil walang ibang kaibigan si Tita rito. So, binalikan ko ang pamilya sa Pilipinas at ako ay nagpagawa ng special power of attorney at pinapirmahan to doon. Actually, hindi na perma dahil matanda na yung kapatid niya ay thumb mark ang ginamit po. In short, pinadala sa akin at sinubmit ko po ito sa prosecutor. Hanggang sa mga oras na to,
wala tayong information pang nakuha mula sa update ng kaso niya. Saan ko po nakuha ang information? Doon sa police report online. Nabasa ko roon sa police report, ang sabi roon na isang 70-year-old na babae ay nadisgrasya sa isang lugar na kung saan ay nandito po ako naninirahan. Ito yung area kung saan si tita nadisgrasya. Itong area ito. Sa kaliwa po ay hospital. So, isip ko galing siya sa hospital. Kaya siya naglalakad sa area ito. Kasi dito yung lugar na dapat siya pupuntahan. Mayroon pong isang driver, ayon sa report, na pumasok sa isang daan na bawal at ito ay sumalpok sa isang sasakyan habang si tita ay naglalakad sa pedestrian. In short, nasa tamang lugar si tita nang umikot yung sasakyan sa kanya tumama at on the spot si tita ay nawala ng malay at grabe ang pagdurugo sa kanya at siya ay sinugod doon sa hospital na aking pinuntahan. Sobrang lungkot pag ikay ay walang kamag-anak sa bansang ito dahil wala kang information na pwedeng makuha. Nang pinuntahan ko si tita, nang inalaw na kami ng doktor, pasukin siya sa ICU. Ganito, ayaw yan. Ate, sorry sa nangyari sa'yo. Sandali. Sorry po. Sorry. Mayroon bang walang kamag-anak dito. Comatose si tita. Sobrang lungkot namin. Nung una ang sabi, nagpaalam ako kung pwede ko kunan ng picture or video para ipakita sa pamilya sa Pilipinas. Pinayagan kami ng doktor, pero nang pumasok kami doon, nang umalis ang doktor, sabi ng nurses na naka-attend doon, bawal nyo kunan ng anumang litrato yan, ng anumang video yan, dahil wala kayong consent doon sa pasyente. Paano magkaroon ng consent? Dead na siya, sabi ko. At inalaw kami ng doktor. So, buti na lang kami mga Filipino, mabilis kami dyan. Pagpasok namin, shoot kaagad, kuha ng picture. Tapos, bumalik ang doktor ang sabi, sorry, hindi pala pwede kayo kumuha ng picture. Sabi sa akin, i-delete mo lahat ng nakuha mo. Dahil ako ang kausap, dinilit ko on the spot. Mga kaibigan, hindi naman niya alam na ang phone natin, di ba, pag nag-delete ka, pwedeng tumapon ito doon sa bin, di ba? So, ayun, dinilit ko sa harap niya pag uwi ko ng bahay nakakuha ko kasi gusto ko ipakita sa pamilya niya. So in short, ano nga ba ang nangyari sa mga ari-arian ni tita dahil siya ay walang kamag-anak rito? Si tita po ay nakatira sa isang magarang apartment. 3 weeks lang ako dito. Ako lang gumawa na lahat. Sige tita, i-tour mo ako sa... Dito, ito yung sala ko. Okay. Oo. Ito yung sala ko. Dito yung guest room. Okay, pakita ko muna yung mga sofas ni tita dito. Ito yung My guest kanyang room. living room. Super duper linis at super deeper duper ganda, di ba? So guys. So tita, punta ka rito. I like with the different color, you know. Okay. It's give you the, if you look, it's giving you the happiness in at home. Yeah. Siya po ay maraming mga gamit dahil mag-isa lang siya. So lahat ng gusto niya sa buhay ay nagagawa niya. Si tita po ay nagkaroon ng asawa rito noong siya ay pumunta rito ng isang Swiss. Pero nag-divorce po sila dahil sa, di ko alam anong kadalahanan. Kaya si tita namuhay na mag-isa, tumagal siya dito sa loob ng higit 30 years bilang namumuhay na mag-isa at nakapundar ng mga gamit. So dahil si tita ay hiwalay sa kanyang asawa, mula noon siya ay suportado na ng gobyerno. Dahil ikaw ay suportado ng gobyerno, lahat ng bagay na mayroon ka, kukunin ng gobyerno. So lahat ng bagay na mayroon si tita, ibebenta ng gobyerno, at ang kita ay babalik sa gobyerno. So yun po ang nakakalungkot dahil the moment na ikaw ay pinapakain, binibigyan ng tahanan, binibigyan ng insurance, at iba pang mga pangangailangan, lahat ng pag ikay na mayapa, lahat na meron ka kukunin ng gobyerno. So dahil dyan, wala po kaming nakuha para ibigay sa pamilya sa Pilipinas. Ilang videos na aking gagawa ng clip para ipakita sa inyo kung gaano kasaya si tita, anong naging takbo ng buhay niya dahil i-feature ko siya, I guess, 4 times sa channel na to. Si tita nga pala ay
binawian ng buhay noong November 27 ng gabi dahil tinanggal na ang kanyang life support at siya po ay na-cremate lamang noong December 10. Hindi rin ako nakapunta doon sa cremation area dahil nga hindi naman ako kamag-anak. Hindi ko rin pwede maipadala sa Pilipinas ang abo nito dahil hindi ako kamag-anak. Sobrang hirap po.